Whoever keeps the word of God, the love of God, is truly perfected in him. Blessed is he whose help is the God of Jacob. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, the gift of belongingness, and the gift of today. Today, we are here at San Roque Dam to inspect our project here at the spillway, yung aming repair dito sa dam. Pero, I was not allowed to go up there because medyo mahirap daw. Ayaw nilang ako pa ay maging problema nila. Plus the fact na meron na akong issue dahil pinagbawalan ako ng doktor dun sa mga may terrain na kaya hindi na ako nakakapag-inspect ng dam. Pero that doesn't mean I do not belong. Of course, I still belong to the dam's management group. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami ay nandito for this activity. Ang ating gospel is about yung sa mga crisis sa buhay natin. Katulad nung kwento sa Ebanghelyo na alam niya sisisantin siya ng master. Anong ginawa niya? Tinawag niya yung may utang sa master. How many ang utang mo kay master? 100 measures of oil. Sige, ilan na lang ang bayaran mo. Pero yung mga ginawa niyang yon, meron yung kapalit. Kasi nga alam niya, sisisantihin siya ng master. So ang kapalit, kapag ka sinisanti na siya at nangailangan siya, kaya pagbibigyan niya ang mga ito, ay siya naman ang hihingi ng pabor. So lahat ng bagay may kapalit para sa kanya. Sa isang banda, kaya nga tinawag itong the parable of the dishonest steward. Sa isang banda, madiskarte siya. Pero ang diskarte niya ay bulok, hindi maganda kasi puro pansarili. Tandaan natin kapag ka ang mga bagay sa buhay na ito ay puro pansarili para sa atin, may balik yan sa atin. Pero kapag ka ang ating nasa isip ay puro pabigay, ay ang balik niyan papunta sa atin. Maniwala kayo kasi ang isang kwento is yung isang tita na namin sa community, nagbigay siya sa isang nanlilimos ng 100 nang hingi ng pamasahe. Pagpunta niya doon sa prayer meeting, inabutan siya ng 1,000 nung isang elder. So yan ay isang patotoo kung paano magtrabaho ang Diyos. Kaya nga naman, tayo ay, ang hinihiling sa atin dito is, yes, for challenges, to make it an opportunity for us to grow, to improve, or sa totoo lang, yung mga challenges talaga sa buhay, yan talaga ang opportunity natin para lumago. Kasi dyan nga yung lalabas yung creativity natin, kung paano tayo kapag ka merong problema. The Lord allows us to have challenges in life for us to have that creative juices sa ating buhay. Kaya nga naman, ang challenge sa atin is to make the challenges and difficulties in life opportunities. Convert it to opportunities. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin gagawin. Tandaan natin, yan ang hamon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patawad po sa aming mga kasalanan. Patawad po sa aming mga pagkukulang, ito man ay sinadya o hindi sinadya. Lord God, be with us always and in all ways and allow your presence in us to manifest. I lift up to you those who are sick. Si Lorraine po, Panginoon. Those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, kailangan ka po namin, so please be with us always and in all ways. All this we pray in Jesus' mighty name.
through the intercession of our Blessed Mama Mary. Today, we remember Saint Leo the Great, the Pope, and the Doctor of the Church. Saint Leo, pray for us. Blessed Friday once again. God bless us all. I lift up to you yung mga contest ng aking mga apo. Busy na naman ang mga bata. Allow them to be the best in what they do. Amen.